Dahil sa pagkakasangkot ng pamilya Ampatuan sa Maguindanao Massacre, naungkat ang iba pa umanong pang-abuso ng naturang pamilya. Kabilang po dyan ang tinaguriang Chainsaw Massacre. Sa tulong ng isang saksi, binalikan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing pinaglibingan daw ng mga biktimang pinatay umano sa pamagitan ng chainsaw o lagari ng troso. Yan ang special report ni Jiggy Manicad. Anyos pa lang si Haan noong December 24, 2002. Pero malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan ang mga kakilakilabot na pangyayari sa araw na iyon. Yun daw kasi ang araw na namatay sa isang pagsabog si Datu Saudi Ampatuan, ang panganay at paboritong anak ng Noy Maguindanao Governor na si Andal Ampatuan Sr. Ang pamilya raw ni Haan ang isa sa mga napagbintangang pumaslang kay Datu Saudi Ampatuan sa dahilang nakatira sila malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Ang mismong kamag-anak ng mga Ampatuan at ngayon ay mayor na ng Datu Piang na si Samer Uy daw ang dumukot sa kanila. Tapos nung mga alas 3 na po ng hapon, pupunta po yung sila Samer Uy, yung mayor po ng Datu siya ngayon. Tapos kinuha yung dalawa kong kapatid, pati yung nanay ko tsaka tatay ko, pati ako. Yung sinasabi niyang mga CDO tsaka pati si Samer Uy, bakit niyo ginawa yun? Yung paglagay ng bomba, bakit niyo pinatay si Saudi Ampatuan? Tapos sabay sipa, suntok sa kanila. Tapos yung sinasagot ng mga kapatid ko, hindi po namin alam. Si Shahid, napadaan lang daw ng masaksiyan ng pagpaslang sa dalawang kapatid ni Haan at isa pa nitong kapitbahay. Si Zaldi Ampatuan daw ang mismong namuno sa pamamaslang. Pagdating ni Saldi, yung dating gabalo ng amo ngayon, pinaandar na yung sinso. Walang usapan-usapan doon. Bigla lang sininso, yung isa. Tapos pagkatapos ng pagsinso, patay na yun. Sa kanila binaril yan, pinagtataga muna nila. Noong isang taon, sa gitna ng investigasyon ng grupong Human Rights Watch sa Maguindanao Massacre, natisod nila ang iba pang mga pang-abuso ng pamilyang Ampatuan. Kabilang narito, ang ngayon ay tinatawag na Chainsaw Massacre. Ayon sa grupong Human Rights Watch, isang US-based organization, umaabot sa mahigit 100 ang bilang ng mga biktima ng tinatawag na Chainsaw Massacre. Ayon na rin sa mga saksi, kabilang sa mga biktimang ito ay hindi lamang pinapatay sa pamamagitan ng chainsaw, kundi binabaril at tinataga pa at ibinabaon sa mga lupaing gaya nito. Bit-bit ang nakuwang testimonya mula kay Shahid. Nagpasama si Haan sa amin papuntang NBI upang muling buhayin ang kaso. Isang operasyon ang nilatag ng NBI para mahanap ang labi ng mga sinasabing biktima kasama mga tauhan ng AFP, Commission on Human Rights, health officials at NBI. Tumulak kami papunta sa bayan ng Datu Ofer. Itong area na ito? Pero ng aming datnan ng lugar, tila may nauna ng naghukay dito. Ito kasi ang problema natin, sir. Yung butas bago ito. Sabi ng source ng GMA News, itong isa sa mga lugar na pinagbaonan umano ng mga biktima ng Chainsaw Massacre. Pero laking pagtataka niya kanina ng pagdating namin ay isang hukay na yung kanya nakita na hindi naman niya nakikita nung mga araw na binabalik-balikan niya ang lugar na ito. Matapos ang halos 3 oras sa paghukay, bigo ang NBI na makakita ng anumang labi. Isang probability yan dahil na inukay ulit, nilibing sa ibang lugar. Ang mga tao sa paligid, umiiwas sa aming mga tanong. Wala raw silang alam na Chainsaw Massacre. Maging ang operator ng backhoe, nakatakip ang mukha sa takot na makilala ng mga Ampatuan. Ibig sabihin, kaya hindi lumalabas sila, sobrang tao. Ayun, takot sila. Dahil sa ugali ng mga Ampatuan, pumapatay sila. Hindi nagpaunlak si Mayor Samer Uy na magpa-interview sa amin. At sa halip, ang kanyang secretary ang ipinaharap sa amin. Parang kalukuhan naman na siya mismo gagawa kung talagang nangyayari yung ganun. At dito po sa amin, kahit barangay chairman dito may mga tao, may mga armas. Imposibleng siya mismo gagawa. Sinubukan rin namin kunin ang panig ng mga Ampatuan, pero maging ang kanilang abogado tumangging magsalita sa issue. Mayroon na rin preliminary report ang Commission on Human Rights kaugnay sa Chainsaw Massacre, pero tumanggi silang isa publiko ito habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Ngayong lumantad na si Shahid,
Handa raw siyang humarap sa Department of Justice para maging testigo sa kasong ito. Ang kanyang panawagan sa iba pang saksi. Kaya tayo dito sa Maguindanao, halos lahat, biktima na ng mga patuan. Kailangan magtulungan tayo para mabigyan ng justisya ang nangyari dito. Yung kasalanan nila, kailangan magbayad sila. Chico Manica, Nakatutok, 24 oras. Galit na galit ang isang UP Law professor matapos umanong mabiktima ng hazing ang kanyang anak. Ang itinuturong nasa likod ng hazing na yan, coach pa man din daw ng UP. Nakatutok si Cesar Apolinario. Bilang manlalaro, nananalaytay na raw sa dugo ng 17 taong gulang na si Miguel Pangalangan ang paboritong sport na judo. 3 niyang kapatid nagkamit na ng parangal sa judo, kaya naman gumuho ang kanyang pangarap nang sabihan siya ng kanyang coach sa UP Diliman na hindi muna siya isasama sa mga ensayo. Yes, importante talaga din po yung judo since it's a big part of our family tradition na din. And since freshman pa lang naman po dito, talagang I didn't expect UP to give this kind of treatments. Hinala ni Miguel ang desisyong ito ng kanyang coach na si Emmanuel Hinco ay dahil sa ginawang pag-iingay laban sa kanya ng kanyang amang si UP Law Professor Raul Pangalangan. Noong September 13, 2010, sinampahan ng reklamong hazing ni Pangalangan si Coach Hinco at ang dalawa pa niyang assistant na si Edgar Ordillas at Sherwin Bakay. Noon daw huli Wednesday, April 7, 2010, nag-apply si Miguel sa judo team. Pero para makapasok, kailangan umanong sumailalim sa initiation. Habang nakataklob ang ulo, hindi daw bababa sa 10 katao ang sumuntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ganito rin umano ang ginawa sa iba pang aplikante ng judo. Yung purpose ng sapak para maalala. So, make it, sabi na maalala yung sakit. So, pinalakasan po sa amin all our strength daw kasi tapos, anywhere daw within the body, sa legs, arms, chest, basta wag daw sa face. Nagnitngit sa galit ang kanyang ama nang malaman nito. Harapang pambabastos umano ang ginawa sa kanyang anak, lalo't nagsisilbi siyang professor sa UP. Hindi rin daw dapat nagsasagawa ng hazing. Nais si Professor Pangalangan na matanggal sa College of Human Kinetics si Hinco at dalawa pa niyang assistant. Noong 1 taon pa raw niya hiniling ito pero hindi pa rin tinanggal ang 3. Si Hinco pa rin ang tumatayong acting coach ng judo sa ngayon. Ang pakiramdam ko, mukhang niluluto yung kaso sa level ng kolehiyo. Kasi kung titingnan mo, ang tagal ko nang final yung reklamo. Noong nag-investigate daw sila, habang tinawag yung anak ko para mag-testify, nasa loob ng kwarto yung akusadong coach. Tumanggi magbigay ng pahayag si Hinco. Sa kanyang ipinadalang text message, sinabi niyang ipinagbabawal sa Code of Ethics ng eskwelahan ang maglabas ng anumang impormasyon. Ang Human Kinetics may rekomendasyon ng inilabas kaugnay sa kaso pero hindi raw nila pwedeng sabihin sa ngayon. Ipinasa na raw nila ito sa UP Chancellor. It's now with them and they will be the ones to make the proper decision on the matter. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Ilang beses na ginamit sa mga pambobomba sa Mindanao ang 81mm mortar. Yun po yung uri ng bomba ginamit para pasabugin yung bus sa EDSA kahapon. Pasintabi mga kapuso. Maselan po ang ilang litrato at video ng balitang ito na tinutukan ni June Veneracion. Kuha ito sa loob ng Newman Goldliner bus, 10 minuto lang makarang sumabog ang bombang itinanim dito kahapon. Nagkalat pa sa loob ang mga sugatan pati ang mga patay na ang ilan ay nagkahiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan. Pinakanapuruhan ang biktimang ito na nakaupo mismo sa silya kung saan pinaniniwala ang iniwan sa ilalim ng bomba. Nabuo na ng Explosives Ordnance Division ng Makati Police ang improvised explosive device sa pamamagitan ng mga na-recover ng fragments sa pinasabog na bus. May 20-meter kill radius ang ginamit na 81mm mortar sa pagpapasabog. Ibig sabihin, kaya nitong patayin ang lahat ng taong nasa loob ng 20 metro. Cellphone ang ginamit na triggering device. Interior ng gulong ang ipinambalot sa IED. Ayoko rin mag-speculate, ayoko rin magbigay ng membro or organization dito. Basta't yun, kukunin namin lahat ng angulo kung anong grupo to. Dahil cellphone-triggered ang improvised explosive device na ginamit sa pagpapasabog sa isang pampasaherong bus kahapon, naniniwala ang mga investigador na may technical know-how ang mga nasa likod dito. Hindi raw kasi ito kayang gawin ng kahit sino-sino lang. Ang 81mm ay isang uri ng bala para sa mortar. Pero sa mga bombahan sa Mindanao, ito ang karaniwang ginagamit sa mga cellphone-triggered na IED.
Katunayan, noong Oktubre lang, ganyan ang ginamit sa pagpapasabog sa isang bus sa Matalam, North Cotabato, kung saan 10 pasahero ang walang kalaban-laban ang namatay at hindi bababa sa 30 ang sugatan. Sunod na buwan, ganyan din ang papasabog na ginamit sa bus terminal sa bayan ng Carmen. Isang nagpakilalang miyembro ng Alcobar Group ang umako sa karahasan. Sabi ng mga source ng GMA News, mga mortar dud ng militar ang ginagawang IED. Ibig sabihin, yan yung mga bala ng mortar na hindi sumasabog o kaya ay ma-reject ng mga sundalo. Taong 2007 nang masaksihan namin ng mga palyadong mortar ng AFP sa gitna ng labanan sa Basilan. Ang mga mortar na lumalabas sa tubo pero hindi sumasabog pagbagsak sa lupa. Ang mga hinuhukay at nire-recycle daw ng mga kalaban para gawing sangkap ng IED. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Congressman Ronald Singson umaming gumagamit siya ng droga nung siya ay mahulihan ng cocaine sa Hong Kong pero hindi raw siya drug trafficker. At ang tagisan hindi sa palakasan ng katawan kundi sa talas ng isipan at iba pang mga balita. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.